7:08 p.m. November 12, 2025. What is it, part 2? Evening, listeners, Pabali Vlog. Kan mga ani sa tungging unyang kulbal. Chirido. Tingnan lagi ni kung ano nag-brown ng yung color. 60 pesos per kilo. Karon ako kabantay, bago man ni. Unang kutsara kanon, unang kapaak, hotdog, tin for this. Alright. Unang kutsara, unang kapaak. Dua ka tela. Gawas ako guys ha.
kultura ng mga ginto ang lupa ng West Africa. Ang lupain ng Ghana ay kinikinang hindi lamang sa makulay nitong kultura, kundi pati na rin sa mga kayamanan na nakabaon sa ilalim ng kalupaan nito. Kilala bilang isa sa mga nangungunang producer ng ginto sa mundo, kung saan ang mga kabataang minero ay nakagawa ng isang kamangha-manghang pagtuklas ng isa sa pinakamalaking gintong bato na natagpuan sa bansa. Ang Okay. beautiful video ng ginto na ito na nagniningning ng purong pinay ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng mahaba at makasaysayang pamana ng Ghana bilang The Gold Coast. Ang pagtuklas ay hindi lamang nagha-highlight sa mayamang likas na yaman ng bansa, ngunit nag-aapoy din sa pandaigdigang pagkahumaling sa pamana nitong pagmimina ng ginto na hubugad sa mga ekonomiya at pangarap sa loob ng maraming siglo. Halina't ating alamin ang pinakamalaking blokeng ginto na natagpuan sa bansang Ghana. Nitong mga nakaraang araw, nailahad ang isang kumakalat na balita tungkol sa tantalum, isang bagong tuklas na mineral sa bansang Ghana na may mga scientist at investor na pinag-uusapan nito. Pero bago pa man pasyahan ang pananabik na iyon, may mga alingaw na sa eksena. Isang viral video ang lumabas sa online na inulat na natagpuan at nagpapakita ng pinakamalaking gold rock sa mundo. At ito ay natuklasan ng isang grupo ng mga kabataan sa Ghana, kung saan ang footage ay makatotohanan, hindi na filter, at nakakakilabot. Ang mga ilang kabataang lalaki na halos nasa hustong gulang na para bumoto ay makikitang nagsisiksikan sa isang napakalaking gintong bato. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan at kagalakan, at hindi makapaniwala sa mga natagpuan. Sila ay sumisigaw at tumatawa habang nakakapit sa kumikinang na bato, na parang nakahukay lang sila ng isang piraso ng mahahalagang bagay. At marahil sa pagkadiscovery ito, na kung mapapatunayan ang pagtuklas na ito, maaari itong maging isa sa pinakamahalagang paghahanap ng ginto sa modernong kasaysayan. Sa ngayon, ang opisyal na otoridad ng ginto ng Ghana ay hindi pa nakumpirma ang claim, ngunit ang usap-usapan nito po. Ang posibilidad na nag-iisa ay nagdulot na ng siklar ng galit, at sa totoo lang, hindi ito nakakagulat. Ang Ghana ay hindi taga-ibang bayan sa ginto. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking producer ng ginto sa Africa at ika-6 sa buong mundo. Ang lupa nito ay napakayaman sa ginto, na mayroong isang lokal na kasabihan. Walang lupain sa Ghana na walang ginto, maging nasa ibabaw ng kalupaan nito. Ang malalim na ugat na kasaganaan ay nagpapakita na kung bakit ang Ghana ay dating kilala bilang Gold Coast. Isang titulo na ibinigay ng mga mananakop na dumating sa lugar upang magsiyasat, katulad ng mga kabataan na nakatagpo ng isang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngayon, ang pagmimina ng ginto ay hindi lamang isang trabaho sa bansang Ghana. Ito rin ay isang tradisyon o isang cultural backbone. Mula sa maliliit na minero hanggang sa malalaking kumpanya, itinayo ng mga taga-Ghana ang kanilang mga kabuhayan sa paghuhukay sa nakaraan upang palakasin ang kanilang kinabukasan. At ngayon, salamat sa isang nag-iisang viral video at isang grupo ng mga maswerteng binata, ang mundo ay muling tumitingin sa bansang Ghana. Hindi lamang para sa ginto, ngunit para sa mga ginintong kwento na maaaring magpabago ng lahat. Mula nang mag-viral ang video, bumuhos ang mga reaksyon mula sa buong mundo. Maraming tagapanood na nagpapasaya sa mga kabataan ito na tinatawag silang mga bayani, mga pioneer, kahit ang mga simbolo ng pag-asa. Ngunit, hindi lahat ay nagdiriwang. Isang alon ng pag-aalala ang sumunod sa kaguluhan. Ang ilang mga manunood ay naniniwala na ang mga lalaking ito ay maaaring bahagi ng madilim na mundo ng bansang Ghana, yung illegal na pagmimina ng ginto. Sa bansang Ghana, tinatawag
nila itong galamsey, isang salita na nagdadala ng parehong desperasyon at panganib. Ang mga minero na ito ay kadalasang walang lisensya, walang kagamitang pangkaligtasan, at walang legal na proteksyon. Mga kamay lamang ang ginagamit at mga kalawang na pala ang isang hindi matitinag na kagutuman upang mabuhay ang mga ito. Ang mga galamsey ay nagkalat na sa lahat ng dako. Ang mga batang lalaking walang trabaho ay nakakalat sa kanayunan, nagninila sa kalupaan at bato, hinahabol ang hitong alabok sa pag-asang makatagpo at makapagbabago ng kanilang buhay. Ang ilan ay umaasa sa lumang tradisyon at pamamaraan sa paggamit ng lumang kawali upang hugasan at ihiwalay ang mga sediment mula sa putik at buhangin para makuha ang mga butil ng mga ginto mula sa mas magaan na material batay sa kanilang mataas na density. Dahil dito, ang sanhi ng paggalaw ng bahagi ng ilalim ng lupa ay ang kadahilanan nito na nagmumula sa kung saan-saang dako ng lugar. Ang tumataas na presyo ng ginto at talamak na kabataang kawalan ng trabaho ay nagtulak sa libo-libo sa hindi reguladong kalakalan sa pagluluma. Kung kaya't humantong ito sa isang matinding pinsala at pagkawalan ng saysay ng lugar, na kung saan ang mga ilog ng Ghana ay napakarumi at kontaminado. Ang mga kagubatan ay nakakalbo at ang mga lokal na komunidad ay naiiwan na nakikipagbuno sa kaguluhan sa kapaligiran at pagbagsak ng ekonomiya. Ang tanong, ang mga kabataan ba na ito ay talagang nakakuha ba ng ginto o nasisiraan lamang ng loob sa isang bansa na nakikipaglaban na sa isang digmaan sa pagitan ng kaligtasan at pagpapanatili ng mga kabuhayan ng mga ito? Sa lahat ng lugar ng Ghana, ang mga bakas ng iligal na pagmimina ng ginto ay nagkalat sa lahat ng dako nito. Libo-libong mga maliliit na minahan sa lugar ang nag-iwan ng bakas sa mga ito, na kadalasang nakatago sa loob ng malalagong kagubatan na dating kilala bilang world-class cocoa farm. Ngunit binago ng gold rush ang lahat. Dahil sa kasakiman at desperasyon ang mga lokal na negosyante, makapangyarihang politiko at maliliit na minero, ang mga ito ay bumuo ng lihim na pakikipagsosyo sa mga dayuhang mamumuhunan at karamihan sa kanila ay mga Chino. Gayunpaman, magkasamang binili ang buong plantasyon ng kakao at ginawa itong mga iligal na paghuhukay ng mga ginto. At kapag tumuto ng mga magsasakang ito, nagiging banta ito sa kanilang mga buhay at panganib. Dahil dito, may mga nakakagimbal na ulat ng mga pagbabanta, pananakot, maging ang karahasan na ginamit upang pilitin ang mga magsasaka ng kakao na ibigay ang kanilang lupain, na kung saan kapag tumanggi kang magbenta, ay maaaring nangangalib kang mawalan ng higit pa sa iyong sakahan. Nakakabigla ang pagkasira ng mahigit sa 4,700 hektarya ang nalipol ng mga ito, na kung saan may hahambing sa isang lugar na mas malaki kaysa sa Athens o Brussels. Kahit na ang mga protektadong reserbang kagubatan ng Ghana ay hindi nakaligtas, hindi bababa sa 34 sa kanila ang lumabag na sa mga ito. At habang ang bansang Ghana ay nananatiling pangalawa sa pinakamalaking producer ng kakao sa mundo, ang mga magsasaka nito ay halos hindi nakikita ang isang bahagi ng mga kita mula sa pandaigdigang industriya ng tsokolate. Dahil ang lupang tinatamnan ng kakao ay umaapaw sa ginto. Ngunit ang pinsalang dulot nito ay napakalawak dahil sa dami ng nagmimina dito upang mawala ang lupang sakahan ng mga magsasaka. Sinisira ng iligal na pagmimina ng ginto ang mga ekosistema ng Ghana ng dahan-dahan, at ang dating matatabang lupain at mga kabundukan nito ay nagiging tuyot na, at ang makapal na kagubatan na dating tahanan ng mayamang biodiversity at ngayon ay kapatagan, ang mga ilog ay kontaminado ng mga iba't ibang kemikal.
Sa pagmimina ng ginto, kinakailangan mong maghukay at kunin ang mga sediment ng mga ito upang makuha ang mga butil ng ginto. Upang mahiwalay ito, kinakailangan mo ng mga kemikal. At ang mga kemikal na iyon tulad ng mercury ay hindi basta-basta nawawala. Noong nakaraang taon, ang ganang artist na si Israel Derek Apedi, na mas kilala bilang NLR, ay naglakbay sa Praribo, 125 milya sa kanluran ng Accra. Kasama niya ang kaibigan niyang si Jay Sterling. Nakakakilabot ang natuklasan ng mga ito, na kung saan ang ilog ay hindi malinaw at puno ng mga makakapal na putik, napakapupas ng kulay na may gintong sediment at mga kemikal na sinabi ni Israel na maaaring ng literal na magpinta gano'n. Magana? Yes. Yawa na mo para ko guys. Yawa na ko yung awa. Pagbagyo, ulan. Sila may nga kuha man eh. Mainom. Ito ang isang nakakakilabot at madulay-dulay na kulay puno ng ginagalian ng mga nakakalasang kemikal. Malinaw ito sinabi ni Dr. George Manfrey, isang dating senior official sa Environmental Protection Agency ng Ghana. Ang mercury mula sa iligal na pagmimina ay maaaring manatili Balit ko sa cilium tubig eh, grabe. hanggang 1,000 taon. Hindi nalisas ang Urot ng cilium, nakuha na lang gani ko. Wala ni sa murang gamot, good ba? ay napanganib sa katawan ng tao. Sa planos ng mga mamamayan sa Terengganu ay nagpunta ang mga ito sa mga lansana. Nagmarsa at nagprotesta ang mga ito. Tag 22 ang isa. Ang galamsi at tunay na proteksyon Mango flavor. ngunit sa halip na aksyon, sila ay sinalubong ng mga taga-aresto. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Francisco Abe, konfidensyon ng mga nagprotesta ang isinulong na inakasaan ng mga iligal na pagtitipon. Noong naglaon, inamin ng gobyerno ang pagkakaugnay ng mga ito. Noong Setyembre 2024, inihiyag nito na ang mga mamamayan ay nakabilang para sa iligal na pagmimina. 18 sa kanila ay bayuhan, mahigit 858 pa ang nahaharap sa pag-iisip. Ngunit karamihan sa mga ito ay naiwan na may katanungan. Higpit pa ba ito o damage control lamang? Ngunit para sa karamihan, ang mga pag-aaresto ay walang kahulugan. Samantalang patuloy ang iligal na pagmimina. Ang mga kanisaan at kagubatan ay patuloy na nasisira at ang mga ilog ay nananatiling kontaminado. Isang nagsasaka ang kanyang boses na puno ng pagkabigo at pinili ng mga ilog hindi magkakilala. Hindi siya natatakot sa mga mayero. Hindi sa makapangyarihang tao sa likod ng mga ito. Kapag nakita nito ang pag-aresto ng mga militar sa mga makikirap na taga-nayon, sinabi niya na ito ay parang isang palabas. Ang mga tunay na manlalaro ay hindi naghuhukay gamit ang mga pala. Nakaupo sila sa mga naka-air condition sa opisina na kumikita ng limpak-limpak na salapi. At maaaring tama nga ito dahil ang krisis na ito ay hindi lamang tungkol sa desperadong kabataan na mahilig sa mga ginto. Hindi ito ay tungkol sa isang sistema na kung saan nilamon ng mga pandaigdigang presyo ng ginto na patuloy na tumataas sa merkado. Dahil sa pagkauhaw na iyon sa mga ginto, naging mainit na lugar ang Ghana para sa isang underground empire. Sa sandaling nakuha na ang ginto sa lugar, ang mga ito ay nawawala na ng bigla at mahusay na naitutusok lang sa kahit. Maraming naniniwala na napupunta ito sa ibang mga lugar tulad ng United Arab Emirates, China at India na may halong legal na ginto. At ibinibenta sa mga pandaigdigang merkado na walang batas. Ngunit ito ay hindi lamang ang mga presyo ng ginto ang mabilis na lumalago sa isang merkado, industriya o ekonomiya. Ang Ghana ay nakikipag
Dinidin sa pinakamasama nitong krisis sa ekonomiya sa mga nagdaang dekada. Ang kawalan ng trabaho sa bansa ay lalong tumataas. Ang mga presyo ng mga bilihin ay patuloy din na tumataas. Ang mga pamilya sa kanayunan o komunidad sa lugar ay nagiging Mura siyang cheese. Pero mangga ang flavor. Mura na po kagkaon ng kal cheese. Yan ako mama guys. Sa Jollibee, ma'am. Sa Jollibee, ma'am. Pangatag og libre nga pagkaon? Nalagi kuan man, garapon dapat labay ng garapon, di ba? Nalabay mga nimo to sa una ng garapon. Ako mga ng garapon ma. Ang labay ka sa basurahan oy. Labay nimo. Okay guys, mag-Moy 7 tayo. Moy 7.
Okay, standby. Tingnan mo, sa araw din ng labanan kasama ang mga Afgan, may kakaibang nangyari. Ilang kilometro lang mula roon, isang tangke ng Russia na T-90M ang sumisilong sa kasada. Ang T-90 ang pinakamodernong tangke ng Russia. Meron itong metal net na anti-drone, mga reactive armor plate, at mga sistema ng electronic warfare at 36 na nangyayari at teknolohiyang militar ito. Pero alam na ng drone operator ang kahinaan nito. Nakakita siya ng sigat, isang maliit na pagbubukas, isang bahagyan ng garantihan. Hindi kailangan sirain ng drone ang tangke, basta makarating ito sa imbakan ng dala. At iyan mismo ang nangyayari. Agad ang pagsabog, bumigla ang apoy sa lahat. At walang oras ang mga tripulante para makalabas. Isang tangke na nagkakahalaga ng 4 bilyon at 6 libo ay winasak ng drone na 4 bilyar lang. At hindi ito isang insidente lang. Nangyayari ito araw-araw. Madaling beses sa araw. Isa pang tangke ng Rusya ang nagtangkang magtago, kaya nag-welding ng mga kadena sa ilalim ang mga tripulante. Akala nila mapipigilan ang mga drone, pero ina-adjust lang ng drone ang anggulo ng atake. Ang resulta, ito na namang tangke ang nawasak. May electronic warfare system ito na nagkakahalaga ng 200,000 dolyar na dapat sana'y pumipigil sa radio signal ng mga drone. Pero ang operator ay naghihintay lang ng 3 segundo hanggang mag-recharge ang system. Sapat na ang 3 segundo para makalusot ang drone at ihulog ang granada sa taas. Napapansin ba ang pattern nito? Sa inyo niya. Mas mabilis magbago ang digmaan kaysa makasabay ang mga tangke. Nya, wala ka din yaw-yaw. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang nangyari sa brigada ng Luzon na nabanggit ko kanina. Dahil ang dalawang Afgan sa simula pa lang Wala ka ng yaw-yaw, ma? hindi maliit ang brigada. Ma! Na armored vehicle, 2 tangke, Wala ka ng yaw-yaw? Ay. at 2 desenang sundalo. Ang layunin ay palakasin ang frontline. Simple i-explain ng Okay. may problema. Nagdiskubre na sila bago sila
buhay kung matuklasan ang kanilang lokasyon. Kung sige pangalan sa rice yung gingon niya? Apat na tao sa Di ko itong gingon niyo sa murag Japanese mo ito na word. Kalimot ko. kailangan ng buong batalyon. Tinurado? Dinarado. Dinurado? Yung Napansin mo ba yung mga tangke ngayon? Dalawang German Leopard ang kasama ng Abrams sa pagsulong. lahi mo to sa rice ni Bongbong no. Lahi kaya pong ha? Ang pagiging More na siya? loob ng kabaong na bakal ng Soviet. Lahi. Lahi ko. Walang ganitong sistema ang tangke ng Russia. Kapag nagliyan ang bala, Ma, nag-review pa ko ma. Ikaw na lang hugas plato ma. Nag-review ko karon, okay lang? Ayaw paglaba ugma ma kay mga agta ugma. Zaporizhia, Last day naman ugma sa exam. Siver. Laag ta ugma. Ang mga tangke Ha? na iisa ay Mall. mas mabilis mawala ng tangke ng Russia kaysa sa kaya Okay lang ma. maprotektahan laban sa
halos 10 kasi sa likod mo Wednesday. ayos na nagkikinggan